So, good day everyone. So, my report uh, is all about, my report is all about dividing decimals. So, let's move on to uh, to an example. So, we have an example here is 2.3, 10.35 divide 2.3. So, meron tayong tinatawag na ah, ano ba yun? Meron tayong tinatawag na divisor. So, meron din tayong tinatawag na dividend. So, yung 2.3 is, yun nga, siya yung divisor. Then, may step-step na gagawin dito para ma-solve. So, step 1 is move the decimal point of the divisor to the right. So, ano nga ba yung divisor natin ulit? So, yun yung 2.3. So, gagawin lang natin is i-move lang natin ng isang beses yung point. Yan, i-move lang natin siya. Then, meron tayong step number 2 is move the decimal point of the dividend by as many times. So, yung ibig sabihin naman ng step 2 is kung ni-move natin ng isang beses yung yung divisor is kailangan din natin ng i-move yung dividend ng isang beses. So, uh, paano na ba dito? Then, next is meron naman tayong step 3. So, step 3 naman is insert a decimal point to the quotient matching the decimal in the dividend. So, ilalagay na rin natin uh, yung point sa taas dun sa nakatutok dun sa may decimal point. Yun din yung ilalagay natin. So, yung number na ilalagay natin sa taas, siya yung quotient or mas kilala bilang sagot. So, 'di ba? So, ngayon, let's move on. So, i-divide na natin. So, 23 divide 103. So, ilang ano ba? Ilang 23 ang kasya sa 103. So, 23 divided 103 divided by 23 is 4. Yan. So, magiging 4 yan. So, doon lang natin siya ilalagay sa may kabilang side ng point. Yan. So, 4 yung unang digit natin sa quotient. So, 23 times 4 is, paano ba? So, class, wait for a while. 8 times lang natin. So, 23 times 4. So, 23 times 4, 80 plus 4 times 3 is, so magiging 92 siya. Yan. So, ilalagay lang natin yung 92. Then, subtract lang natin siya sa 103. So, 103 divided by 103 minus 92 is 11. Then, bring down 5 lang. Yan. So, bring down 5. Then, copy lang natin yung 5. Then, lalagay natin dun sa right side ng point. Ng decimal point. So, copy lang natin is 115 minus 115 is 0. So, ang sagot dun is
4.5. So, yun yung sagot, magiging sagot natin. So, yun yung naging way para makuha natin yung sagot. So now again is meron naman tayong 0.35 divide 18.2. So, ganun lang gagawin natin. So, let's move lang ng dalawang beses yung decimal point. So, din sa kabila is kung wala naman na siyang mapupuntahan, is lalagyan na lang natin siya ng 0. So, magiging 18, 100, 182, magiging ano siya, 1,820. So, kung dalawang beses sa kabila is dalawang beses din sa kabila. So, laging parehas lang sila. So, 182. So, ilan ba ang kakasya sa 182? So, 182 divided by 5 is 5. Then, yun, times lang natin. Then, 175. Then, meron tayong yan, 2 plus 5 is 7. Then, bring down 0 lang. So, lalagay lang natin yung 2. Yan. So, yun, tulad ng sinabi ko kanina is, yun, kaya siya naging 52 din. So, wala naman siyang decimal point. So, gagawin na lang is, yun. So, 2 times 75 is 70. So, 70 minus 70 is, syempre, 0. So, ang sagot natin is 52. So, yun. So, paano naman kung ganito? 0.39 divide 1.5. So, same din sa una-una is move the decimal point, the divisor to the right. So, i-move lang natin yung decimal point. Then, step 2 is move the decimal point of the divided by as many times. So, yung decimal point is move lang din natin, pero din sa kabila. Then, step 3 is insert a decimal point in the quotient matching decimal point divided. So, ilalagay lang natin yung point din kung saan siya nakalagay. So, meron talagang mga cases na ganito. So meron talagang ganun. Yung mas malaki pa yung dividend kaysa sa divisor. Tama ba? Ay, divisible kaysa sa dividend. So, ilalagay lang natin yung 0 doon sa taas. So, ayun, naging 39 na siya. So, 39 divide 15 is 2. So, then 0.2 times yun. Pag times lang natin is, kaya siya nakuha yung 30. Then, 30, 39 minus 30 is 9. So, yun, infinite na yung 0, 0 niya. Then, yan, bababa lang natin yung isang 0. Then, yan, naging 90 na siya. So, 90 divide 15 is ilan ba yung kasya? Na 90 sa, ilan? So, 90 divided by 15 is 6. So, minus lang natin. 90 minus 90 is, kaya siya naging 0. So, ang sagot natin is 0.26. So, pwede lang tayo magbaba ng 0 hanggang sa matapos lang yung yun. Okay, so yun lang. Yun lang ang ating pag-aralan sa ngayon. Thank you for listening. I hope you learn a lot. Thank you.